GERD or hyperacidity. Okay? Kasama ako dyan. Alam ko to. Actually, marami talagang tao. Siguro 40% ng tao magkakaroon ng ganitong hyperacidity. Lalo na pag tumatanda tayo. At madalas hindi natin alam sa umaga to umaatake. Morning GERD ang tawag dyan. So, ano nangyayari dito? Yung acid sa tiyan natin, ayan, may acid sa tiyan, dapat hindi yan umaakyat eh. Okay? Pero minsan, meron isang valve dito, hindi gano'n nagsasara, umaakyat yung acid, yung kinain natin, pupunta sa esophagus. Aakyat hanggang dito sa lalamunan. Kaya kung maririnig nyo ba, nagbe-video ako sa umaga, boses ko, di ba? Medyo hoarse eh, GERD yan. Okay? O minsan, paghiga, umaakyat yan. Laging parang malapot ang laway. Ayan, GERD. Yan ang sintomas. Lalo na sa mga singer, hindi to po pwede kasi masisira boses nila. Ano sintomas ng GERD? Ito, parang sore throat sa umaga. Ayan. Heartburn, pwede maasim dito. Pero minsan, di mo na nafe-feel dito, umaakyat na lang. Dry cough, yan, mauubo talaga. Minsan, pag nakaidlip ako, nakahiga ako, tapos umakyat yung acid dito, uubo ka talaga. May uubo mo. Pero wala namang plema. Kasi na-irritate yung throat, ayan yung acid mapula. Sore throat, bloating, burping, okay? Parang may lump, parang may tonsil, parang nagasgas yung lalamunan. Okay? Hindi po maganda to kung pangmatagalan. Kadalasan, morning heartburn ang tawag niya. No? Ito, Doc Lisa, morning heartburn. So, para makaiwas dito, meron tayo i-adjust. Diba? Bago matulog, dapat 3 hours bago matulog. So, yung kain natin sa gabi, aagahan natin. Siguro mga 6 o'clock o pinakamatagal 7 o'clock. Sa akin, kulang ang 3 hours eh. Kailangan 4 hours before meal. 4 hours before bed bago medyo pwede. Tapos paghiga, dapat medyo nakataas konti. 2 unan. O minsan medyo parang nakaupo ka pa nga una eh. Kundi yung acid. Okay? Papapayat din. Kasi mas mataba, mas masikip ang tiyan. Okay? Malaki yung pressure. Kaya naiipit. Pag matutulog sa gabi, huwag magsusuot ng masikip. Masikip na underwear, masikip na shorts, masikip na pajama. Kasi pag masikip yan, naiipit yung tiyan mo, napipisa ang tiyan, lalong aakyat yung acid. Di ka makakahinga. Merong mga pagkain nagkokos ng acidic eh. Mas acidic ka eh. Actually, isang bawal sa gabi, chocolate eh. Minsan nag-chocolate ako ng maliit eh. Parang nagkokos ng ano siya eh, acidic. Depende sa inyo ah. Depende sa inyo. Mamaya yung foods ko, kwento natin. Pagkaing iiwasan, general tips lang to. Depende naman sa lakas ng tiyan nyo o sa tigas ng tiyan natin. Pero pag tumatanda, mas masela na. Ganito, fatty foods. Okay? Pag fatty foods na, oily foods na, ang nangyayari, kasi nga sinasabi ko sa inyo, di ba, yung stomach, meron siya isang valve. Ang tawag dyan, lower esophageal sphincter. So, pag lumuwag yung daanan, mas aakyat yung acid. Itong mga pagkain, nakakaluwag doon sa valvula sa tiyan. Kaya mas mag-a-acidic ka dito. Greasy foods, high-fat foods, creamy sauce, full cream milk, chocolate, okay, tsokolate, caffeinated drink, soft drinks, yan, pwede rin yan. Nakakaano rin yan. Nagkokos din. Ito, kahit tong ketchup eh. Yan, medyo spicy. Tomatoes, healthy ang kamatis, pero yung kamatis at mga orange, lemon, healthy to eh, orange, lemon, syempre acidic na siya eh. So, minsan lang kasi, ito namang mga groups of foods na to, itong mga dalandan, orange, pinya, lemon, calamansi, kamatis, ito naman, ang nangyayari, pinapadami niya yung acid ng tiyan. Stimulates acid production. So, pag maraming acid, yun na nga, pwede rin maging mas acidic. Okay? Pati kape. Pag kape din, binabawasan kasi yung kape naman, nare-relax din yung valve. Depende. Yan o, chocolate o.
Nire-relax yung lower esophageal sphincter, nakaka-acid. Kaya mas acidic ako nang kumain ako sa perasong chocolate ng isang araw. Spicy foods, alam nyo naman, pag spicy foods, di ba? Masakit sa tiyan pag spicy di ba? Mahapdi Kaya sabi nga, kung kakain kayo ng onions and garlic, very healthy ang onions and garlic, di ba? Turo ko sa inyo. Mas maganda, medyo luto. Di ba? Wag naman sunugin. Pag sunugin, walang benefit. Pero mas luto. Kasi mas hilaw, mas marami. Merong onion na hindi ganun kaanghang So, mas luto konti, mas hindi masakit sa tiyan. Siguro sa lunchtime mo na lang kainin, wag sa gabi. Kasi pag sa gabi, mas sasakit. Okay? So, yan ang mga iiwasan natin, yung mga trigger foods natin. Isa pa, mas maganda kumain sa bahay. Kasi pag kumain kayo sa restaurant, hindi ka na ready di ba? Sa dami ng kakainin mo, sa choices mo, mga very oily, very spicy, very salty, hindi mo na mahahanda. Isa pang tip sa pagkain, pag may GERD po kayo, ito dapat konti-konti lang ang kakainin. Bakit? Kasi pag kumain ka ng 2 meals lang, lunch or dinner, okay, 3 meals na, sobra dami, 2 platong kanin, ang daming ulam, ang mangyayari sa'yo, mabobondat yung tiyan Pag napuno yung tiyan, mas mataas ang pressure dito sa lower esophageal sphincter. Pag pinuno mo ng pagkain to, mas aakyat siya. Pinuno mo Kaya mas gusto natin yung kain mo, konti lang, umaga, tanghali, gabi, magmerienda ka na lang, pwede ka 2 merienda. So, parang pakonti-konti para hindi mo mapuno to. Bukod dito, isa pang magandang tip, para mabusog ka. Ang problema naman kasi pag kumakain ako 6 p.m. Problema sa 6 p.m., pag 10 p.m., gising ka pa, gutom ka na, manginginig ka na. Tapos pag kumain ka ng 10 o'clock, paano ka pahihiga? Kumain ka ng 10 o'clock diba? So, ang isang paraan din, pwedeng mas konti kakainin at pwedeng more protein. Anong more protein? Bawasan yung kanin, bawasan yung tinapay, carbohydrates, damihan yung protina, yung laman, yung karne, yung isda. Bakit? Kasi kung more protein, less kanin, mas busog ka. Mas tatagal ka. Unlike yung kanin, pinuno mo nga ng spaghetti, kanin, mamaya gutom ka ulit. Pagkain mo, matutulog ka na, mag-GERD ka ulit. Diba? Kita nyo, mayroon tayong mga techniques More protein foods, mas konti kakainin, talagang expert tayo dito sa GERD. Yan. Gulay, pwede. GERD, diba? Wag lang mamantika, wag masyado marami. Non-citrus, hindi maasim, okay lang yan. Although, minsan nakakakabag din itong mga ibang fruits. Depende. Oatmeal, okay din yan. Pampababa ng cholesterol. Lean meat, egg white, healthy fats, pwede. Mani, huwag lang masyado maalat. Hindi rin maganda. Lifestyle change. Diba? Anong lifestyle change kailangan natin? Mas konti kakainin. At ito, siyempre sigarilyo at alak hindi maganda. Mas naninigarilyo ka, mas lalala ang GERD. Paano? Pag naninigarilyo, less laway. Nababawasan yung saliva production. So, pag less laway, laway yung pang-kontra sa acid. Paglunok mo ng laway, na neutralize niya yung acid. So, pag walang laway, kulang sa tubig, kailangan maraming tubig iniinom para mahugasan yung acid, mas mag-GERD. Diba? So, sigarilyo, nakakabawas ng laway. Binabago din niya yung acid sa tiyan. Pinapadami yung acid kung naninigarilyo. Pag naninigarilyo, tulad na sinabi ko, pinapabuka din tong sphincter na to. Itong lower esophageal sphincter, mas umaakyat. At ang sigarilyo, sinisira ang lalamunan, sinisira esophagus. Nagkaka-cancer pa. So, talo tayo dyan. Alak, ganyan din. Alak, pinapaluwag din tong daanan. Okay, pinapataas din yung acid, sinisira din yung lalamunan, higher risk of cancer. Kaya smoking and alcohol, bawal sa may GERD.
Okay? Bawal din sobrang stress. Okay? Pag sobra kang stress, dami mong iniisip, ano feeling mo? Acidic ka, di ba? Pag sobra kang stress, hindi ka matutunawan kahit anong gawin mo. Di ba? Hindi ka, ayaw gumana eh. Paano isip ka ng isip eh? Di ba? So, bawas stress. Kailangan maluwag ang baro. Yan. Ako, gusto ko lagi maluwag. Kasi pag naipit, pag overweight, di ba? Masikip din. Kaya mas payat, mas okay din sa GERD. Home remedies, ayan na, mga sinabi ko na lahat. Ayan o, huwag magpapataba. Alam mo yung mga bawal at pwede. Na-explain ko na sa inyo. Konti lang kakainin, mas konti. Nakataas yung ulo, 2 unan. Pag gumising ka madaling araw, mas makahiga ka na. Pagkain nakakatulong, more protein, less carbohydrates para mas busog. Mas busog, hindi mo pupunuin yung tiyan mo ng pagkain. Sigarilyo, tigil, nasisira. Yan, sinabi ko na pala lahat. Lower esophageal sphincter. Home remedies, chamomile tea, pwede daw. Kasi damihan ng tubig. 8 to 10 glasses of water. Pero syempre, maganda, naka-spacing ang tubig. Panghugas. Kasi ayaw mo masira. Parang to, narinig yung boses ko, parang may plema konti, di ba? Actually, hindi yan sipon, hindi yan infection, GERD yan. Yan ang may GERD. Chamomile tea, yan, pwede yan. Tight clothing, masikip, kailangan maluwag. Relaxation technique, tama to. Mas relax, mas kalmado, mas hindi gagawa ng acid ang tiyan. Positive outlook, wala tayong magagawa. Kasi pag sobra tayong stress, baka magkomplikasyon pa yung GERD, magka-ulcer, masira esophagus, baka umabot pa sa esophageal cancer. Ayaw natin yan. Okay? So, sana po nakatulong to sa paglunas sa ating GERD. Nakakainis ang GERD. May time na sunod-sunod may GERD. Siguro marami kayo iniisip. May time naman mawawala yung GERD. Pero yung pagkain natin, mas maganda nga, corny yung pagkain natin. Yung paulit-ulit. May kanin, may ulam. Kasi pag kumain ako sa restaurant, lalo na yung mga bagong pagkain, yung o-order ka ng bago sa bagong restaurant, minsan yung tiyan natin masyado maselan, magiging sensitive, kukulo ng kukulo, bloating, mag-GERD pa tayo. Kaya pinakamaganda sa gabi, home cooking, warm, para mas relax ang ating tiyan. Salamat po.